Chan! Ang topic natin ngayon is about Excel pa rin. Ito yung kung paano mo isort yung isang data or figures from largest to smallest or smallest to largest. Bibigyan ko kayo ng isang example sa spreadsheet. Okay? Ito mga ka-chan. Ito yung ginawa kong spreadsheet na kung saan kung paano natin isa-sort yung monthly salary ng mga YouTuber. So, nagbigay lang ako mga katyan ng example ng mga monthly salary ng ating mga YouTubers. So, ito mga salary nila. Jericho Rosales, 150,000 pesos. Vice Ganda, 300,000 pesos per month. Rafi Tulpo, 1 million. Ivana, 2 million. Dwayne Supatan, 50,000 pesos. Lovely Miss, 10,000 pesos. Test DJ, 25,000 pesos. Buyang Mix Vlog, 15,000 pesos. And Kachan tayo, 5,000 pesos. Mali pa yung spelling ng monthly, ha? Monthly salary. So, ayan yung example na salary ng mga YouTubers. So, ilagay natin dito. YouTubers. So, gusto nating calculate yung daily salary nila ng mga YouTubers na to. So, i-divide lang natin ng maximum 31 days o sabihin na natin 30 days. So, i-divide natin siya ng 30 days. Kasama na natin yung rest day o Friday, Saturday. So, kung makikita ninyo, ito yung lalabas na figures. So, kung dinivide natin siya, gagamitin natin siya ng equation B2 divided by 30. So, yung 30 is 30 days sa isang buwan. So, consider natin na 30 days siya, mga kachan. So, hindi pag gagawa tayo ng report or analysis ng mga figures, hindi magandang tignan na ganito ang numbers. Kailangan gumamit tayo ng comma separator, mga kachan. So, paano ba paggamit ng comma separator? Ang paggamit ng comma separator, i-highlight natin lahat yan. And then, right-click, format cells. Ito yung pinaka-long-cut mga kachan. Basic na basic. So, punta tayo sa number, no decimal point, use 1,000 separator or comma separator. Click, boom. So, nawala yung decimal point niya at nagkaroon siya ng comma separator at saka naka-align siya. So, mga kachan, pag gagawa tayo ng mga report or ng mga data or numeric figures sa isang spreadsheet or Excel, magandang tignan ang lahat ng numeric natin o numbers ay may comma separator. Hindi magandang tignan yung mahirap basahin yan, mga kachan. Bad. Hindi maganda. Diba? So, hindi siya magandang tignan. So, kailangan gamitan natin siya ng comma separator. Ulitin natin paano paggamit ng comma separator. Highlight mo, right-click, ang ng mouse, format cell, lalabas format cell, general number, punta tayo ka number, no decimal places, check natin to, use 1,000 separator, then click, boom! So, 33,000, madali siyang basahin, mga kachan. So, balik na tayo, nakuha na natin yung daily salary ng bawat YouTubers. So, ang aim natin is gumamit ng sorting from largest to smallest. Ano ba yung ita-target natin from largest to smallest? Ang ita-target nating data is yung monthly salary. Gusto natin makita kung sino yung pinakamababang sahod at kung sino yung pinakamataas na sahod. O mataas na sahod, papunta ng mababang sahod. So, pwede mong yung natutunan natin, i-highlight natin dyan, ka-highlight data, punta sa data, i-click natin yung sort, source, sort. So, ang makikita mo, add label, delete label, copy label option, may data header, sort. Yung sort, ano ba kailangan natin i-sort? Ang kailangan natin i-sort, yung monthly salary. So, monthly salary, click mo, ito yung pinaka-header, ang tawag dito header. So, monthly salary, cell values, ang cell values niya, ito, dito sa B.
B column. Ito ang tinatawag na cell value. So, ano bang kailangan? Smallest to largest o largest to smallest? So, i-click natin smallest to largest. Makikita natin kung sino yung pinakamababa na sahod. Boom! Okay, mga katyan, kita nyo. Si katyan ang pinakamababang sahod. Pagka-sort natin. Ito yung paggamit ng sorting from smallest to largest. So, paano naman natin isa-sort from largest to smallest? Ganun lang din. Highlight natin, mga katyan. I-sort natin. So, monthly salary, yung header niya, cell values niya, ito yan. Ito yung tinitrigger niya under this header, monthly salary. Then, palitan lang natin tong order or sequence. Gawin natin largest to smallest. So, from largest to smallest, makikita dyan kung sino yung pinaka-mataas o malaking sahod ng isang YouTuber. Click lang natin. Okay. Boom. 2 million. Si Ivana Alawi, Rafi Tulfo, Vice Ganda, Jericho Rosales, Dwayne Supatan. So, makita natin largest to smallest, mga katyan. So, para magandang tignan din ang ating spreadsheet, mga katyan, lakihan natin. I-click natin to. Kasi ganyan ako pag gumagawa ng report. Click nyo itong nasa dito sa left side. Then, punta sa view. Tanggalin natin yung grid lines. Okay, mga katyan. So, nawala na yung grid lines dito. Ang tawag dyan yung mga parang linya dito na horizontal at vertical. Yung mga box-box dito, ang tawag dyan grid lines. So, nawala na yung grid lines. Madali siyang basahin. Okay, mga katyan. So, yan na. Alam na natin kung paano mag-sort ng smallest to largest at saka largest to smallest, mga katyan. At nakita rin natin kung paano gumawa ng equation na kung saan is makikita natin kung magkano ang salary nila per day. So, kinonsider natin na 30 days siya. Ito yung equation niya. Dito nyo makikita sa formula bar. Ang tawag dito, formula bar, mga katyan. Formula bar. So, dyan natin makikita yan. So, dinivide lang natin yung B2. Ang B2 is ito. B at saka 2. Column. Ang tawag dito, column. Ang tawag dito, row. So, B2, dinivide natin siya, divided by 30. Ang tawag dyan, equation. Ang tawag dito sa location ng equation is formula bar. Nakikita nyo mga katyan. Ang tawag dito sa vertical is column. Ang tawag naman dito sa horizontal is row. So mga katyan, ganun lang kasimple mag-sort ng data or numeric value sa isang cell sa Microsoft Excel, mga katyan, sa spreadsheet. So, sa susunod, tatalakayin naman natin kung paano mag-filter at saka mag-pivot ng data at yung mga iba't ibang klaseng formula at mga shortcuts sa Microsoft Excel. So, maraming salamat, mga katyan. So, sana patuloy nyo pa rin tangkilikin itong munti kong information sa inyo. Sana makatulong sa daily na trabaho natin para lalo natin mapabilis ang trabaho at maging efficient tayo sa paggawa ng mga reports. Siyempre, uunahin muna natin yung mga basic sa Excel hanggang papunta tayo sa advanced at saka yung mga graphical analysis at saka yung mga complicated formulas at saka shortcut. So, mga katyan, maraming salamat po sa inyo. So, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Katyan tayo!